Abot naman sa 30 testigo ang iharap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre laban kay Senator De Lima sa pagdinig ng Kamara bukas. Kaugnay ito ng umano'y illegal drug trade sa loob mismo ng New Bilibid Prison nung kalihim pa si De Lima ng Justice. Ayon kay Secretary Aguirre, kabilang sa kanilang mga testigo ang high-profile inmate na si Herbert Polanco at si Noel Martinez ng Genuine Ilocano Gang. Kung susumahin anya, bilyong-bilyong piso umano ang naging transaksyon ng droga sa loob ng Bilibid sa panahon ni De Lima. Bago pa man ang pagdinig, kampante na raw si Aguirre na may sapat na ebidensya para makasuhan ang senadora. Paglilinaw naman ni Aguirre, wala raw ipinangakong pardon sa mga presong tetestigo. Nauna nang napagkasunduan ng mga miyembro ng gabinete na si Aguirre ang magiging tagapagsalita ng gobyerno tungkol sa usapin ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Yung mga taong naging dahilan o nagkonsente o walang ginawa, kaya ito'y lumaganap, ay dapat nating pangalanan. Sa ngayon po, Secretary De Lima lamang ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno nung nakaraang administrasyon. Pero hindi po yan matatapos dyan sapagkat meron pong nagsasabi na ito ay tataas pa bukod doon kay Secretary De Lima. Ang mga tao na involved dito sa paglaganap at drug trade sa loob ng ating mga prisons. Pero yan po hindi maiiwasan sapagkat sa kanilang pagsalaysay kung bakit naging talamak ang droga sa loob ng ating bilibid, ay siyempre po yung mga taong naging dahilan o nagkonsente o walang ginawa, kaya ito'y lumaganap, ay dapat nating pangalanan. Hanggang kay Senator De Lima lang po ba yung lumalabas dun sa testimonies nila or meron pang ibang? Sa ngayon po ay Secretary De Lima lamang ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno nung nakaraang administrasyon. Pero hindi po yan matatapos dyan sapagkat Secretary De Lima. Pero sa ngayon po, premature pa yan kapag ang aming pong investigasyon. Yun na hindi na Jaguar na nasa atin pangangalaga ng Witness Protection Program. At siya po ay nag-execute ng affidavit at nag-name po siya, hindi lamang kay Jaguar, ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, dating mga general, na sinasabi niyang dinadalhan niya ng pera, drug money, tuwing every 2 weeks. Ang nangyari lamang po nagpaalam po yan sa Witness Protection Program, gawa ng medyo parang naiinip na rin dyan at gusto niyang parang makipag-isa o parang may reunion doon sa kanyang mga kamag-anak doon sa Bicol. Pero on their way doon sa kanilang pagtatagpuan, ay inaresto po yan. At yun nga po, pinaliwanag kay General Bato na yan po ay nasa ilalim ng Witness Protection Program. Sir, yung last time, sabi mo yung mga pinokolekta or yung inutos na mangolekta, magbenta ng drugs, diba? Tapos po yung collection dinonate kay Senator De Lima para sa kampanya. Yun lang po ba yung parang nakikita yung motive para i-tolerate yung naging bentahan ng drugs sa loob? Well, even before 2013, when talagang pinagbuti ni J.B. Sebastian ang pagbibigay ng drogang ipagbibili sa loob ng tinukahan niya ang mga bosyo, yung mga head ng mga gangs, even 2011, nag-umpisa ng may mga drug monies na pumupunta sa direksyon ni Secretary De Lima. Kaya po, noon lamang, kasi even before 2013, parang nagbalak na rin ata si Secretary De Lima na tumakbo noong 2013. Ngunit hindi po natuluyan at yan po talagang pinangatawanan ng nina JB
na sigurado na sila na si Secretary de Lima ay tatakbo sa 2016. Kaya ang ginawa ni JB ay bawat pangkat ay binigyan niya ng quota na yung pagbebenta. 20 kilos per month, 30 kilos per month, 50 kilos per month. Mayroon pong obligasyon yung mga bosyo na yan na ibenta yan. Hindi sa loob ng bilibid. At katulad ng sabi ko, yan po, yung drogang yan, pag halimbawa, ikaw ay isang bosyo, itinukahan ka ni JB Sebastian ng 30 kilos na ipagbilian. So, pagbibili mo yan, tatawagan mo yung mga kasama mo sa labas. Yung mga drug traders, yung drug pushers na yan, doon ibebenta yan. At pinapayagan naman ni JB Sebastian, kaya ito naman ay natagalan, na magpatong itong mga bosyo para naman sa kanilang kita. Yung kuminsan, yung 5 kilo, kumikita siya, yung mga bosyo ng 100,000 dyan. Pero parang 850,000 ang 1 kilo at that time. Ngayon, yung 20, pinapatungan naman itong iba ng 20,000 per kilo, kaya yung 5 kilo ay meron siyang 100,000. Kaya kung 30 kilo ang may bebenta mo, ang mangyayari nun, 3 times 5, mayroon siyang 300,000. So you've heard Secretary de Lima already say, sir, that itong mga witnesses na to are perjured witnesses and are just being used against her because nga she's one of the staunchest critics ni Pangulong Duterte. So how credible are these witnesses? Pwede mong itapon pabalik sa kanya yung question na yan. Bakit mo presenta si Matubato na 1,000 na o 50 ng pinatay? Di ba? Anyway, wala pong kwan. Dito po, sinasabi niya, may axe to grind niya ang mga taong yan sapagkat yan ay tinapong ko sa bilibid. Yung pong isang testigo na ipipresenta bukas, si dating Police Major Magleo, hindi po siya kasama dun sa mga Convict din siya, sir, or paano ba siya? hindi siya kasama dun sa 19 sa MBI. So wala siyang axe to grind against her, pero titistigo siya. At saka yan pong patungkol sa pagtistigo. Hindi porque ikaw ay naging inmate o nakulong, halimbawa, gawa ng pagpatay o pagbenta ng droga. Hindi po yan pumupunta dun sa credibility ng isang tao. Sapagkat kahit ikaw ay na-convict na as a murderer or as a drug trader, hindi po yan nangangahulugan na yung iyong sasabihin ay hindi mo paniniwalaan. Yung pong may mga crime, katulad ng perjury, yung nagsisinungaling, yan ang dapat hindi paniwalaan. Pero ito pong mga taong ito ay na-convict sila ng ibang crime, kaya it does not go to their credibility. Kaya dapat paniwalaan. Lalahanin nyo, hindi lamang isa, katulad ni Matubato. Ito po'y aabot ng mahigit ng 13, 14. Hindi mo kasinungalingan. Maaaring yung isa ay matuwa mo ng kasinungalingan, pero hindi mo po na unang-una, hindi sa tayo na naggawa ng kanilang salaysay. Ikalawa, may kanya-kanya po silang abogado. Hindi po nakialam ang Department of Justice sa pagkuha ng kanilang mga lawyers, sa kanilang ng mga statements. Sir, clarify, yung 30 po, 30 yung for tomorrow, ilan dun, sir, yung parang mismong witness from the inside of the National Penitentiary? Well, nandiyan po si OIC Bureau Director Rafi Ratos, na naging Bureau Director yan ng panahon ni Secretary de Lima. Magte-testify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary de Lima. 5 million pesos.
ay mismong si Secretary de Lima ang nakareceive nitong 5 million pesos na ito. At may kasama po yan, another MBA agent. Kaya dalawa po silang titistigo dito, magpapatunay na Secretary de Lima ay dinalhan nila ng 5 million in 1 delivery, 2 deliveries. At meron pa po si Herbert Kulang po. Magsasabi rin po na ang kanyang nakatukas sa kanya ay 3 million pesos per month na dinideliver niya tungo kay Secretary de Lima. Pero sir,